Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, Father, Heart God, for this wonderful day that we could give praise to your name, oh God, that we could worship you, Lord. Thank you so much for this wonderful day, that truly you're alive forever and ever, and you are in our midst as you promised, oh God, that if two or three gathered in your name, you are in the midst of them. This morning, Lord, nagpapakumbaba po kami, humihingi kami ng tawad, anumang kasalanan namin pong nagawa, naisip at sinalita. Sa nagdaang mga oras at araw, linisin niyo po kaming lahat ng inyong buhay at banal na dugo. And today, Lord God, idamit niyo po sa amin ang damit ng katuwiran. And Lord, I pray that your power continuously manifests in the midst of us. As I thank you, Lord, for the lives of these people who seek first your kingdom and your righteousness. You promise, God, all these things shall be added unto us. Salamat po, Panginoon. Huwag mo ding hayaan, O Diyos, na lalabas po kami sa sambahang lugar pong ito na hindi namin dala ang tagumpay. Lord, papurit parangal ay para lang sa iyo. In Jesus' name, everybody shout and say, Amen. And amen. Praise the Lord. You may be seated, please. Let's declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, He is the Anointed One. Amen? Praise the Lord. At J1 Culture, sabay-sabay po natin bigkasin, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. Palagpakan muli natin ang ating Diyos na buhay. Good morning. Are you all excited today? Praise the Lord. Ako po excited for, I think, 7 months or 7 weeks na hindi ko po kayo nakita dahil po sa kabisihan ng inyong pong lingkod. We've been in different parts of the world. And just to inform you today, as of today, this month, ang J1 Church ngayon ay meron na po ngayong 313 churches nationwide and worldwide. Praise the Lord. Amazing. Amazing si Lord. Ang dami pong nabuborn again, ang dami pong lumalaya, ang dami pong gumagaling, grabe. Pinapatunayan ko sa buong mundo that the God whom we're serving is an miraculous working God. The God of universe. That what is impossible to men are all possible with Him. That's why mapalad ang tao na sa Kanya'y nagtitiwala. Mapalad ang tao na sa Kanya'y tumatawag. At higit sa lahat, tumatanggap sa Kanya. Ibig sabihin, tinatanggap siya bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. The principles ng Biblia will always stand. And what is the principle of the Bible? Once you obey the words of God, you are obeying God. Pag sinunod mo ang Biblia, sinusunod mo ang Diyos. At ang tao na may salita ng Diyos ay mayroong clear direction sa buhay. That's the reason why ang sabi ng Panginoon, hindi lang kayo mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Are you listening to me? Bakit? Dahil yun ang ating pong daily bread sa buhay.
We need God's instruction daily in order to have a clear direction and clear instruction and clear direction from the Most High God. But by the way, before I preach today about the title, The Compelling Love of God, I just want to inform you that one of our pastors in Europe ay nandito po sila. So they will say hi to you, but he will be the next speaker this second service. So may I call this couple? Pastor Bert Holtz and Sister Joyce Holtz. Praise God. Just say hi to them. Pahingin ng microphone, please. Where's our microphone? Halika dito. He is 6'8" by height. Kaya sobrang taas po niya. Kita hanggang halika, Sister Joyce. Ito ang kanya pong beautiful wife. Okay. Praise the Lord. Amen. It's good to be here back again. I remember 6 or 7 years ago we were here also. A lot's changed. It is great to bring the greetings from Amsterdam, from Rev Jerry to you, personally, not by video message, but you're more than blessed, super blessed. Amen. Hallelujah. God is here. You can feel Him. He is here. If you go out the way you came in, it is your fault because He is here. Amen. Let you be filled by Him. Amen. 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 Thank you, Pastor Bert, Sir Joyce. Praise the Lord. All right. And of course, mamaya naman, after ko mag-preach, ay may mga ilang tayong ipagpipray na mga politician para sa barangay pong ito. Okay. Are you listening to me? And are you ready to listen? Okay. Para po sa lahat ng mga first-timer, I welcome ko po kayong lahat. Welcome to the family of God. I know and I believe na ang Diyos ang nagdala sa inyo po dito para marinig ninyo ang kanyang mensahe para sa inyong pagtatagumpay. Amen? Hallelujah. All right. Our topic for today, ay by the way, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na kagagaling lang po namin ng Australia sa lugar po ng Adelaide at sa lugar po ng Melbourne. Ang Diyos ay nagpakita ng mga kamangha-manghang bagay, milagro, nangagsagaling ang maraming mga tao, ang daming mga masamang espiritu ang na-encounter po natin doon at pinalaya ng Diyos yung maraming mga tao. And bago kami pumunta po doon, ay galing din po kami ng Hong Kong. As usual, the miracles of the Lord manifest in that place sa Jewan, Hong Kong. At bago kami pumunta ng Hong Kong, galing po kami ng Cayman Islands. Kaya kung may mga mahal kayo sa buhay sa Cayman Islands, mayroon po tayong Filipino church, the only Filipino church in the islands. Cayman Islands sa may West Indies, sa south po yun. At from there, galing din po kami ng Canada, sa Toronto. At palaki po ang ating pong church sa lugar po ng Toronto. By the way, sa lugar naman po ng Cayman Islands, nakabili na po tayo ng ating pong property, fully paid, and truly, God is so good. Sa pangunguna po ni Rev Bong Abad. And from Toronto, galing naman po kami ng Singapore. And from Singapore, galing naman po kami, saan na ba? Dami ng lugar. But anyways, that's why I miss you all for 7 weeks na hindi po ako nakapag-preach po dito. But I know and I believe all of us are growing. Amen? Naintindihan ninyo yung pong bishop na busy talaga. Imagine, 313 churches sa ngayon ang ating pong churches. Praise the Lord. Ngayon, we have more than 500 pastors. Kasama po doon ang mga ibang assistant pastor po natin. Kaya, I know and I believe na may plano ang Lord sa inyo pong lahat po dito. Now, sa situation po ngayon ng Israel, for your information, ito po yung mga signs na malapit na dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Tanggapin natin at sa hindi.
Nakalagay na po yan sa Biblia nung tinanong si Jesus Christ kung ano ang mga palatandaan ng kanyang pangalawang pagbabalik. Sinabi niya, ito ang mga palatandaan. Makakarinig kayo ng mga digmaan sa iba't ibang part ng mundo. Kingdom against kingdom. Kaya po, kingdom against kingdom. Kasi sa Middle East, hari ang pinag-uusapan. Hari ang mga namumuno doon. Kaya kingdom against kingdom. Nation against nation. Bakit? Sa iba't ibang bansa naman, presidente ang pinag-uusapan at hindi po hari o kaya prime ministers. Then, makakarinig kayo ng mga tagutom, maglilindol sa iba't ibang dako. Ngayon, every day ay mayroon pong lindol. Tandaan po ninyo, hindi po magagawa ng tao na yanigin ang mundo. Ang Diyos lang po yun. Siya po'y nagpaparamdam. At ngayon po taong ito, napansin po ninyo, sobrang dami ng mga baha sa iba't ibang sulok ng mundo. At narinig din po natin ang China. First time na ang China ay binaha ng ganun na lamang. Ganun din po sa iba't ibang part ng California, binabaha po sila maging sa part ng Canada at iba't ibang part ng mundo. At of course sa Pilipinas. Alam niyo mga kapatid, ito po yung mga signs. Now, nagdeklara ng war ang Israel sa Hamas. At alam din po natin na kung ano ang Hamas. Sila po yung mga Hellenistic. Ibig sabihin po nun, Antichrist. So, alam din po natin na ito'y kailangan mangyari just to awaken the mind of many people na ito pong pangyayaring ito'y nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Another signs na sinasabi ng Book of Matthew chapter 24 verse 14, at ang salita ng Diyos ay papangaral sa buong mundo bago dumating ang wakas. Ngayon, ang Biblia ay lantaran na. Dati ang China, ang ayaw pong makinig ng salita ng Diyos. You know what? Ngayon, sila po ang manufacturer ng Biblia na ikinakalat ngayon sa iba't ibang sulok ng daigdig. Sabi mo sa katabi, get ready. Maraming tao sa ating pong paligid ngayon, hindi nila alam talaga kung ano yung nangyayari. Akala nila, okay lang yan. Basta dito sa paligid ko, sa barangay namin, sa aming pong syudad, ay tahimik. I want you to know na ang mga balitang ito ay nagpapahayag ang Diyos na kailangan nyo na pong magsisi. Why? Dahil tanggapin natin at sa hindi, no one is indispensable in this life. Tagalogin ko, tanggapin natin sa hindi, wala daw po ni isa mang mananatili sa mundong ito. Tatanda tayo, aalis tayo sa mundong ito. But there is God's promise, and that is eternal life through Jesus Christ alone. Mapalad ka at na-born again ka na. Amen? The Bible will always stand His promise and His instruction that unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang pangako ng Diyos, hanggat ang tao hindi na ipapanganak na muli, hindi siya papasok sa kaharian ng langit. Sino po ang gustong pumunta at makapasok sa langit? Makakapasok ka lang pag tinanggap mo ang may-ari ng langit. Sinong gusto maligtas? Maliligtas ka lang pag tinanggap mo ang tagapagligtas ng iyong buhay. Now, for your information, si Lord ay hindi nagbabago. Siya ay lagi lamang po naghihintay na siya'y tanggapin. Na kapag siya'y tinanggap ng tao sa kanya pong buhay, siya ay pagkakalooban ng karapatan maging anak ng Diyos. So, I'm going to share to you ngayon about God's love. The Bible says in the book of Romans chapter 8, verse 38 to 39, ang sabi ni Paul ay ganito, and I am convinced
that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow, nor even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below, indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Jesus Christ our Lord. Grabe. Wala daw po makapaghiwalay po sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ito ngayon, if you are connected with God, dahil nagpakumbaba ka, tinanggap mo na siya bilang tagapagligtas ng buhay mo, wala daw po makapaghihiwalay na sa inyo, sa kanyang pag-ibig. Ito yan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang tao lang ang madaling magbago. Kapag tinanggap mo ang Diyos, ang Panginoon Kristo bilang tagapagligtas ng buhay mo, meaning to say, naniwala ka sa pag-ibig niya sa iyo. At kapag ika'y nananatili sa Kanya, yung pag-ibig niya yon ay lalong makikita ng mga tao sa iyo. Ngunit pag tumalikod ka sa Kanya, hindi makikita na o hindi na makikita ang pag-ibig na yon sa buhay mo. That's the reason why ang Lord ang nagsabi nito sa pamamagitan ni Apostol Pablo na wala daw makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig niya. Meaning to say, God's love is forever. He cannot deny Himself. Ang kailangan mo lamang ay i-absorb mo ito. Tanggapin mo ito sa buhay mo. There is no fulfillment in life without the love of God. Gusto mo ma-fulfill mo ang buhay mo sa mundo ito, magkaroon ka ng fulfillment sa buhay? Gusto mo maging matagumpay sa buhay? Gusto mo ba na masaya ka sa buhay mo? Then, matatanggap mo lang yon kung may pag-ibig ka ng Diyos. He does not love you because of who you are. God loves you and me because of who He is. Alam mo ba na pinili ka ng Diyos hindi dahil sa maganda ka, at matalino ka, at mayaman ka, o mayroon kang kakaibang karunungan o talento? No. Hindi ka pinili ng Diyos dahil sa mayroon kang kakayanan. Kundi, pinili ka niya dahil siya ang kailangan mo. Kailangan mo ba si Lord? Therefore, hindi ka pwedeng magmalaki dahil kinahabagan ka lang ng Diyos. Ang habag ng Diyos ay laging nandiyan. Ang kamay ng Diyos ay laging bukas para ikaw ay tanggapin at pagpalain. Ngunit kapag hindi mo siya nirecognize na kailangan mo, then hindi mo kailanman siya mararanasan. Ang Diyos ay nagre-response ng kakaibang pag-ibig sa taong tumatanggap ng kanyang pag-ibig. That's why compelling love ang pinag-uusapan natin ngayon dito. He loves us while we were still sinners. Naalala ko itong sinasabi ng Book of Romans chapter 5, beginning verse 8. Alam niyo ba na sinabi niya, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa? Sa verse 9, tingnan niyo mabuti ha, sa verse 9, kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Verse 10,
Ang sabi naman ng verse 10, dati, everybody say dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo. Sapagkat si Kristo ay buhay. Napansin ninyo na kaaway tayo dati ng Diyos dahil sa kasalanan na minana natin kay Adan at kay Eva? Kaaway tayo. Ngunit ang Diyos ang gumawa ng paraan. Binigay niya yung kanyang anak na si Jesucristo, nagkatawang tao para lamang ma-restore ang relasyon mong naputol sa Diyos. Ano bang pumutol ng relasyon ng tao sa Diyos? Kasalanan. Kaya sabi niya, bagamat makasalanan ka, inibig ka pa rin ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, mahal ka talaga ng Diyos. Sabihin mo, kaliwat kanan, mahal ka talaga ng Diyos. Oh, anong sabi ng verse 11? Sabi ng verse 11 ng Romans chapter 5. At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo. Sabi mo sa katabi mo, tinanggap tayo. Bilang mga kaibigan ng Diyos. Ay grabe. Dati kaaway, di ba? Kaaway. Ngayon, nung tinanggap ka ni Jesucristo, ginawa ka niya ngayong kaibigan. Kaya tandaan ninyo, may napansin ako sa Bible, lahat pala ng tao na hindi pa tumatanggap sa Diyos, kaaway ng Diyos. Kaya walang pakundangan ng mga taong gumawa ng kasalanan. Walang pakundangan ng mga tao na mamuhay sa kasalanan. Kaaway ang kanyang kapwa-tao. Magkakaaway ang pamilya. Magkakaaway sa politika. May mga politician kasi dito. Di ba? Nagkaaway. Nagsisiraan. Walang pagkakaisa. It is because the love of God is not there. But if they have the love of God, may pag-ibig sila ng Diyos, ang tao na yon, mamahalin niya ang kanyang kaaway. Matthew chapter 5 verse 44, love your enemy. Ito ngayon, di ba dati tayong kaaway ng Diyos? Inibig tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Binigay niya ang kanyang anak. Inihandog niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At dahil po doon, tayo, nung naniwala sa Kanya, ay naging kaibigan niya. Na-restore na ang relasyon natin sa Kanya. Kaya, kaaway, inibig ng Diyos. Kaya ibigin mo din ang kaaway mo. Amen? Pero magagawa mo lang yon kapag si Kristo ang nasa puso mo. Palapakan natin ang Panginoon. Okay, that's why Jesus knows everything about us. The good, the bad, the ugly, the past, the present, and the future, and He loves us still. Alam niya lahat yun. Sobra tayong mahalin ng Panginoon. Sabi nga ng 1 John chapter 4, verse 18. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Alam niyo kung bakit mga tao ay natatakot? Dahil may kasalanan. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Thank God. We need to believe God's words and enjoy it. Ano ang God's word sa atin? And why we need to enjoy God's word? Ang sabi niya,
hindi mawawalan ng kabuluhan ang kanyang salita na binitawan sa iyo. Gagawin niya ito. Jeremiah chapter 1 verse 12 says, "My words will not turn unto me void, but it will accomplish whatever I say it." That's why we need to believe God's word. Paniwalaan mo ang salita ng Diyos. And enjoy it. Ay, yung iba, enjoy sila sa Marites. Enjoy po sila sa anumang kwentuhan ng walang kapararakan. Kung mayroon kang may enjoy sa buhay, salita ng Diyos. Magbasa ka ng Biblia, makinig ka ng salita ng Diyos every Sunday, every day, umaga at hapon. Tatandaan mo, ang sabi nga ng Book of Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may carefully observe what was written therein, then you will become successful and prosperous. Everybody say successful. Prosperous. Ang sikreto ng success at prosperous life, magbasa ka ng Biblia araw at gabi. Pag araw at gabi yan, malalaman mo ang instruction ng Panginoon, then your direction will become perfect and blessed by the Lord. Amen? Bakit pamali-mali ang buhay ng tao? Dahil walang instruction ng Diyos. Kaya binigyan nga niya ng diin yung salitang, hindi ka lang mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Okay, now, let me share something to you. Ang mga halimbawang ito ay napakahalaga na dapat mo matutunan. Number one, you are always highly favored, deeply loved, and forever blessed. Enjoy it. Bakit ko sinasabing you are highly favored? Naalala niyo po ba si Mary? Si Virgin Mary, siya ang ginamit na instrumento para may panganak ang Diyos sa mundong ito. Para yung Diyos na nasa langit, magkatawang tao, kailangan dumaan sa sinapupunan ng isang babae para legal ang kanya pong pagkasilang at mayroon siyang birth certificate. May kausap ako? Ang tawag ngayon sa kanya, sa Book of Luke, chapter 1, you are highly favored. Sa ibang translation, you are blessed woman. Yan. Bakit? Napili siya. Gusto ko rin malaman sa ninyo, hindi lang pala siya ang blessed, ikaw din. Bakit? Pinili ka ni Lord eh. Ayan. So, ang tawag sa kanya, highly favored. Okay. Pangalawa, you don't have to compare yourself with someone else. God loves you as you are. Kino-compare ng iba ang kanilang sarili sa ibang tao. Alam mo ba, na ang sabi naman ng Book of Luke chapter 11 verse 27 up to 28, may sumigaw na babae. Samantalang naglalakad si Jesus Christ at marami siyang pinagaling, ang sabi ba naman ng babae, mapalad ang babae na nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. Tinutukoy niya si Mary. Anong sagot ni Jesus Christ? Ang sabi niya doon, mas mapalad ang bawat tao na nakikinig ng aking salita at sinasagawa ito. Luke chapter 11 verse 27 up to 28. Biro mo yun? Mapalad. Sabi niya, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. Kung si Mary ay blessed, mas blessed ka na sumusunod sa salita ng Diyos.
Wow! Kaya huwag niyo sasabihin na si Virgin Mary, napaka-blessed talaga niya, biro mo siya ang pinili. Alam mo ba, ginamit lang siya na instrumento. Kaya nga, si Mary ay nagpupuri. Tingnan po ninyo ha, si Mary masaya. Dahil ang sabi ni Mary, kung mayroon siyang kanta, Luke chapter 1, verse 46. Ang sabi niya doon, nagpupuri ang aking espiritu, nagagalak ang aking kaluluwa sa Diyos na aking tagapagligtas. So, si Mary ay hindi Diyos, kundi ginamit lang siya ng Diyos at sinabi niya siya rin ay isang makasalanan, kaya nangailangan siya ng tagapagligtas. Siya lang ay masaya dahil napili ni Lord. Magsaya ka rin dahil pinili ka ng Diyos na buhay. Nako, hindi makapalakpak yung iba. Ako pinili ng Diyos. Bakit ganito ang buhay ko? Kung naniniwala kang pinili ka ng Diyos, palakpakan mo siya. Pasalamatan mo siya. Sabi mo, Lord, thank you, Lord. Huwag mo nang i-compare ang sarili mo sa ibang tao. Basta, mula nung na born again ka, recorded na ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. Dahil nakalagay sa Biblia, itinapon sa lawang apoy ang bawat pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Revelation chapter 20, verse 14. Kaya, magpasalamat ka na. Ngayon, dahil sa ikaw ay blessed na tulad ni Mary, I am telling you this now. Kaya ka tinawag na blessed dahil ang sabi niya, we are worth like the life of His Son. Kulang lang po yung verse na yung letter na yon. We are worth like the life of His Son. That's enough for us. Kung alam mo na ikaw ay mahalaga na tulad ng anak ng amang sumasalangit na si Jesucristo, magdiwang ka, maging sapat na yon na tawagin kang anak ng Diyos. Everybody say, I am a child of God. By the way, sa susunod, magsusulat kayo ha. Kasi hindi lahat ng narinig ninyo nananatili sa isip ninyo. Dapat nagsusulat kayo. Ganyan ang estudyante. Pabalik tayo ulit. So, now, since you know that you are being chosen by the Lord, blessed by God, you have nothing to worry in this life. Ano man ang mangyari, pinangako ng Diyos, wherever you go, I am with you always. Say hallelujah. Minsan, may mga nagtatanong sa akin, Bishop, parang hindi ko nararamdaman ang presensya ng Diyos. Sabi ko, bakit? Hindi ko nga alam eh. Ang sabi ko sa kanya, nagbabasa ka ba ng Biblia? Paminsan-minsan. Siya, minsan-minsan mo din lang mararamdaman ang presensya ng Diyos. Do you not know na every day, kaharap mo ang Diyos pag nagbabasa ka ng Biblia, binibigyan ka niya ng instruction? Kung hindi ka pala nagbabasa ng Biblia, ay, magdududa ka nga. Tatawagin kang Mr. Dudes. Guys, we are highly favored. You don't need to compare yourself to others, please. You are worth like the life of Christ. Sapat na ho yun. And we are priceless. Sabi natin priceless. Priceless work of art in His eyes. Alam niyo ba kung priceless ka? Naalala ko kasi muna ito bago ko talakayin yun. May mga tao, may mga, anong tawag dito? Mga pintor, mga artist.
Gumagawa sila ng magagandang mga arts. May mga abstract design, but may mga building na design. At kapag ito'y tumatagal ng tumatagal, ito ay pamahal ng pamahal ng pamahal. At ang sabi nila, masterpiece. May worth $1 million. Mayroong worth 10 million. Pirasong papel, ganun ang worth. Alam niyo kung bakit? Ang binibigyan ng halaga doon ay yung pong tagal at saka yung pangalan na nagsulat. Kung ang mga bagay na yun ay binibigyan ng halaga, do you not know that you are more than, sandali, paano ko kayo i-describe? Sobrang halaga mo. Hindi ka kayang bayaran. Why? Ang sabi ng Biblia, you are God's masterpiece. Hindi ka kailanman initsepwera. Nung dilikha ka ng Diyos, sabi ng Ephesians chapter 2, verse 10, masterpiece ka niya, kaya hindi niya basta-basta na ikaw ay bibitawan. Why? Sobra kang halaga. Kaya wag mong mamalitin ang sarili mo. In the sight of God, you are, hindi ko nga ma-describe eh. Sobra talaga eh. Sobra kang halaga sa harapan ng Panginoon. Masterpiece ka niya. Yan ang reason kung bakit nung nagkasala ka, tinubos ka pa niya. Anong pinantubos niya sa'yo? Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, hindi ginto, hindi pilak, hindi bilyon. Ang pinantubos niya sa'yo, ang buhay ng kanyang anak na nasa langit, pinababa niya para siyang handog para sa kaligtasan mo. Bakit? Masterpiece kanya. Kaya pwede ba? Huwag mo mamalitin ang sarili mo. Sabi mo sa katabi, mahalaga ako. Sabi mo sa katabi, napakahalaga mo. Kung hindi ka mahalaga, hindi ka niya tutubusin. Tama ba? Yung iba nagsasangla. Pero hindi na tinutubos. Bakit? Pantapon. Hindi mahalaga. Pero yung mahalagang bagay, binibili talaga. Gumagawa ng paraan na yun ay makuha nila muli. Nung nawala ka sa kamay ng Diyos, gumawa siya ng paraan na tubusin ka. Dahil sobrang halaga mo. Everybody say priceless. At ang pinantubos lang pag-ibig. Say it again, love. That's why He has purpose for your life. Mayroon siyang purpose para sa buhay mo. Eh bakit yung iba? Ang gaganda ng buhay. Eh kami, ganirilaang. Bakit? Nasusukat ba sa kayamanan ang biyaya ng Diyos? No. Ano man ang iyong katatayuan ngayon, ang mahalaga, mayroong kang tagapagligtas. Nakalagay sa Biblia, lahat ng kayamanan sa mundo, iiwanan. Magandang alahas, magandang bahay, iiwanan mo yan. Bakit? Ipinanganak kang walang dala, mamamatay kang walang dala. Ultimong singsing mo, tatanggalin yan. May kausap pa ba ako dito? Why? Pansamantala ang buhay. Ang titignan mo ngayon ay ang kaligtasan mo ang
tinutukoy ko, ikaw ay kaluluwa, hindi ang katawan. Kaluluwa ang tao at langit ang dapat punta mo. Pero kung hindi mo bibigyan ng halaga ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, impyerno ang punta mo. That's the reason why ayaw ng Diyos na pupunta ka sa impyerno. Kaya sabi mo sa katabi, partner. Sabi mo, partner. Sa langit lang tayo, ha? Sinong gusto makarating sa langit? Yes. Bishop Art naman, ba't iba naman yung tatanungin mo? Pag sino mo namang punta sa impyerno? Ayun na nga eh. Ayaw mo nga pumunta ng impyerno, pero ang trabaho mo papuntang impyerno. Ay, nako. Lahat ng bagay sa mundo naluluma. Pero ang buhay sa langit, yan ay kaluwalhatian ng Diyos ang iyong madarama. Before I close, excited ako eh. Grabe itong pag-ibig ng Diyos eh. Mayroong sinong gustong maramdaman ang pag-ibig ng Diyos lalo? Okay. Kaya ka nandiyan dyan ngayon, mahal ka ng Diyos. Amen? Okay. Kaya ka nandiyan dyan, ginamit lang ng Diyos yung kaibigan mo, inimbita ka lang dito. Pero ang totoo, si Lord ang nag-invite sa'yo. Praise the Lord. Now, here are 5 practical steps to experience more of God's love. 5 na practical na hakbang para maranasan natin ang kakaibang pag-ibig ng Diyos. Una, desire for more of God's presence in you. Nasahin mo daw. Nasahin mo. Alam niyo ba kung bakit? Everybody say free will. Binigyan tayo ng Diyos ng free will. Yung kalayaan pumili, you need to use that. And if your decision is to love God, then you will experience more the love of God. Ibinigay na niya. Pag tinreasure mo yung love ni Lord sa'yo, hallelujah, the more kanyang lulukuban ng kanyang kapangyarihan. Psalm 27 verse 4, ang sinabi ni David, kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay. Alam niyo pag ibig sabihin ng templo, presensya ng Diyos. Upang kagandahan ni Yahweh ay aking mapagmasdan at dooy humihingi sa Kanya ng patnubay. Kaya, don't miss the worship service. Lagi kong sinasabi, maaga kayong pumunta sa church at mag-worship, sumayaw. Kanina nga, sino nakasayaw kanina kay Lord? Ay, hindi makataas na yung iba. Bakit dumating late? Sabi nga ng song, sasayaw ako sa bawat tunog ng musika. Ang sarap kayang sayawan ng Diyos. Oh, dahil dito, si David, kaya tinawag din po siyang a man after God's own heart kasi every time pumasok sa puso niya na gusto niya laging pumunta sa church, sa worship center. Why? Naroon ang presensya ng Diyos. Sasayaw ako sa bawat tunog ng musika. Ako hindi naman malat na yata. Guys, sayawan mo ang Diyos. Papurihan mo ang Diyos. Kaya ang una, desire more for God's presence. Kaya nung ako'y tinuruan ng Diyos na kumanta, hallelujah. Wherever I go, I sing for God. Sino buti ito ang marunong kumanta?
Kakaawa naman ng mga are. Di marunong man lang kumanta. Ay nako, ang gusto nyo sigurong kantahin ay yung pong mga malulungkot na kanta na tulad ng Grade 1 lang ang tinapos ko. No read, no write pa ako. Paano na ngayon ang buhay ka? Diyos ko, huwag niyong kakantahin yun. Pag kinanta mo yun, hindi ka pwedeng ngumiti. Alam niyo ba na dapat ang pagkanta ay dapat masaya? Ay yun ang kanta mo. Hindi yun ang mangyayari sa'yo. Listen carefully. Kung ano ang lagi mo naririnig, yun ang magiging galaw ng buhay mo. Ulitin ko muli, kung ano ang lagi mong kinakanta, naririnig, yun ang galaw ng buhay mo. Pero kapag ang kinakanta mo lagi ay papuri sa Diyos na buhay, ganun din ang kilos ng buhay mo. Matagumpay ang buhay mo. Pasinin ninyo yung mga awitin natin dito. Oh, di ba? Minsan kinakanta ko sa inyo yung pag-ibig ng Diyos. Sinasabi ko, pag-ibig mo, O Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dalay kaligtasan, nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Yan ang pinag-uusapan natin ngayon. Yung grabing pag-ibig ng Diyos na hindi pwedeng pantayan. That's why number 2, remain in the love of God in Jesus Christ. Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Huwag mong hayaan na mapalayo ka sa Kanya. Mga kabataan, listen. Ang daming mga kabataan ngayon naliligaw na landas. Why? They don't know the way. Hindi ka maliligaw na landas if you know the way. And who is the way? Jesus is the way, the truth, and the life that no one can come to the Father except by Him. Dahil sa hindi nila alam ang way, papunta sila sa on their way. Sarili nilang ways. Guys, we need to remain in the love of God. At pangatlo, hang out in His Word. Kumapit kang mabuti. Dapat mong bigkasin, Lord, kung ano ang sinabi mo, pangahawakan ko po yun. Sabi nga ng Psalm 119 verse 105, salita mo'y isang tanglaw, sa akin ay patnubay. Ano ang patnubay ni David? Salita niya, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Sinabi rin ni David sa Psalm 119 verse 11, I will treasure thy words in my heart that I might not sin against God. Pagyayamanin ko ang salita mo sa puso ko upang ako hindi magkasala laban sa iyo. Ang kabanalan ay mararanasan mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And number 4 is speaking and pray His Word. Ganito po ang sikreto na upang maranasan mo at lalo mo maramdaman pag-ibig ng Diyos. Pag nagpe-pray ka, bigkasin mo ang mga pangako ng Diyos sa iyo. Kung ano ang mga pangako niya sa Biblia, yun ang bigkasin mo. Why? Ay, hindi raw babalik sa Kanya ang Kanyang salita na walang bunga. Nagkakaintindihan ba tayo? And the last one is, sing His Word. Awitin mo ang Kanyang salita. The more you sing God's Word, the more you will enjoy His presence. Nung kinanta natin kanina yung Lord, Lord, I am yours forevermore.
This is an amazing word na binigyan ng Diyos po sa akin. Why? You cleansed me by your blood. You took away my sins. I am yours forevermore. Kaya sino man kayo ngayon, maaaring kayo po ngayon lang po nakarating, kayo po mga counselors, tandaan po ninyo, kailangan nyo ang Diyos for your clear direction. Kapitan, kailangan mo lagi. Pero si Kapitan Marvin, okay, sadya pong born again yan, membro po natin dito. Amen? Siya po ang kapitan po ng barangay ng Alangilan. Kailangan ninyo ang Diyos. Lahat ng in love kay Lord, tumayo. Ideklara natin yung mismong pag-ibig ng Diyos sa atin. You cleansed me, Lord, by your blood. You took away my sins. I am yours forever. This song is a song of commitment, a song of love for God. We are declaring, and we are declaring our belief na siya lang talaga yung nagligtas sa ating lahat. Shall we sing this song? You cleansed me by your blood. You took away my sins. I am yours forever. Yours forever. You took me by your hand from the miry clay. I am yours forever. Yours forever. You have changed my life and lead me to your will. Fill me with your love. I am yours. I am yours.
lahat na nagsasabing pag-aari siya ng Panginoon. Close your eyes. Pumikit po kayo. Ipatong niyo yung kamay sa inyong dibdib. At sabihin natin ang prayer na ito. Sabihin yung panalangin ito, Lord Jesus, salamat sa pag-ibig mo sa akin. Bagamat ako'y kaaway mo, iniibig mo pa rin ako. Tinubos mo ako ng iyong banal na dugo sa kamay ng dyablo. Lord, linisin mo akong lubos sa anumang kasalanan nakikita mo pa. Sa mga pagkukulang ko, Panginoon, linisin mo ako ng banal mong dugo. Lord Jesus, tinatanggap ko ang pag-ibig mo. Tinatanggap kita sa puso ko bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Lord Jesus, mula ngayon, isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit at huwag hayang mabura hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Salamat, Panginoon. I am yours forevermore. And you are my God. Thank you, Lord. Bless me today. Use me for your glory. Magliwanag ka sa buhay ko. At makita ka ng mga tao sa buhay ko. In Jesus' name. In Jesus' name. Manatili kayong nakayukot, nakapikit. Keep your eyes closed. Ako na lang mananalangin. Pagpalain niyo, O Diyos, ang iyong mga anak. Lahat ng mga anak mong in love sa iyo. Let these people, O God, experience more of you. Let your glory shine through them. And God, ibigay niyo po ang dalangin naman ng kanilang puso. Patuloy niyo po kami patatagin sa aming pananampalataya. Tulungan every day na maunawaan namin ang iyong mga salita. And your daily instruction will be our daily food, O God. Salamat po, Panginoon. Iligtas niyo po ang bawat membro ng mga pamilya ng iyong mga anak na narito. Na wala ni isa mang mapapahamak sa impyerno, O Diyos. Dalangin ko din po, Panginoon, ang mga anak mo na narito may karamdaman. Kung mayroon man, I speak healing to all of them. Ipatong niyo yung kamay sa bahagi na yung kataong may sakit. Ako'y mananalangin. My Lord, nakikita mo ang kamay na yon na nasa dibdib. Nakita mo ang kamay na yon na nasa likod. Lord, nasa kanyang tiyan, nasa kanyang balikat, nasa kanyang ulo, nasa kanyang pong leeg. Lord, nasa kanyang paa. Anumang karamdaman, Lord, yung pag-ibig mo na nagpapagaling, dumanoy sa iyong mga anak ngayon. In Jesus' name, I speak healing to all of them. I impart healing upon them all. In Jesus' name. And God, inaalis ko din ang anumang kahirapan. Walang kahirapan na lalapit at titira sa buhay ng mga taong ito. In Jesus' name. Instead, I speak, Father God, prosperity to all of them, my Lord. Angat sa iba. Salamat po, Lord. God, into your hand, I entrust the lives of all J1 people. Even sa lahat ng JA1 online, I speak blessing to all of you. Divine health remain in you. And I speak healing to all of you in Jesus' mighty name. And remain faithful in love with God. And let that compelling love of God remain in you. I declare this. All of you are super blessed. In Jesus' name, everybody shout and say, Amen, and Amen, and Amen. Kamayan mo ang katabi mo. Congratulations.
you are super blessed. Amen?